Samantala, nagawang ibalik sa pwesto ni Raymond ang nadislocate na buto ni Sergeant Castro nang hilutin niya ito gamit ang baby oil na dala niya. Matapos maisaayos ang ugat na naipit, ay tinapalan niya ito ng mga dahon na nakuha niya sa paligid. Nagpahinga ang tatlo sa isang maliit na kuweba, nakatabi lamang ng talon. Pinakain nila si Sergeant Castro nang malamang hindi pa pala ito kumakain. Sa kabutihang palad ay hindi pa naman bulok ang mga papaya na nakuha nila kahapon, kaya maayos na naitawid ang gutom ng sundalo. Pinainom nila ito ng tubig sa talon at naginhawaan si Sergeant Castro. "Salamat sa tulong nyo. Hindi ko akalain na kayo mga bata pa ang tutulong sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, malamang patay na ako." Pasasalamat ng sarhento. "Huwag mo isipin yun, sir. Pare-pareho naman tayong gumagawa ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Nagkataon lang na nakita ka namin." Sagot naman ni Raymond. Natuwa si Francis dahil nagiging mapagpakumbaba na ito. "Oh, bakit ka nakangiti dyan?" Pansin ni Raymond. "Wala, natutuwa lang ako dahil ligtas na siya." Palusot ni Francis, pero sinungitan lang ito ng tingin ni Raymond. "Bakit nyo pala hinahanap ang kaibigan nyo? At kayong dalawa pa talaga, ha?" Hindi naisip ni Sergeant Castro na makakakita siya ng dalawang estudyante sa ganitong klaseng lugar. Hindi tuloy niya maiwasang mapabilib sa kabataang ito. Masyado silang matapang para isugal ang mga sarili na tulungan ang kaibigan nilang kinidnap ng mga rebelde. "Nakakabilib kayong dalawa. Wala sa itsura nyo ang pagiging mabuting tao. Pero nagawa niyong pumunta rito para lang sa isang kaibigan. Sino ba siya para sa inyo?" Tanong pa ni Sergeant Castro. Natigilan sandali ang dalawa. Nahihiya silang magsabi tungkol sa tunay na nararamdaman nila. "Naku, huwag nyo na lang sagutin kung nahihiya kayo. Alam ko na ang pakiramdam ng ganyan dahil hindi lingid sa kaalaman ko yan. Pero kahit papaano, nakakabilib pa rin ang ginawa nyo. Sana pakita ito ng kaibigan nyo. At sana rin magkita na talaga kayo." Litanya ni Sergeant Castro. "Bakit kuya? May kaibigan ka din po ba?" Usisa ni Francis. "Abay, oo naman. Ano akala mo sa akin? Nakakulong lang sa kwarto palagi? Marami rin akong kaibigan. Pero yung iba ay hindi ko na nakikita. Dahil may kanya-kanya ng mga buhay sa ngayon. Maswerte kayo dahil kumpleto pa kayo. Kaya sulitin nyo ang bawat sandali. Isang beses lang mangyayari sa buhay nyo yan. Kaya pahalagaan nyo ang pagkakaibigang meron kayo at ang pagtitiwala na mahalaga." Wika ng sarhento sa dalawang binata. "Salamat sa payo, kuya." Saad naman ni Francis. "Nako, wala yun." Sabay ngiti naman ni Sergeant Castro. Ngunit agad ding nabura ang ngiti ng lalaki nang makaramdam ito ng mga yabag na paparating. Agad tumayo si Sergeant Castro at kinuha ang baril, saka ikinasa ito kaagad. Nagtago naman si Raymond at Francis sa madilim na mga sulok ng kuweba para abangan ang pagdating ng dayuhan. Hinanda rin ni Raymond ang pana niya. Samantalang dumampot naman ang sanga si Francis para meron siyang maipamalo. Sumenya si Sergeant Castro sa dalawa na manahimik habang sinisilip niya sa gilid ng pader ang paparating na anino. Anino lang kasi ang naaaninag niya rito dahil medyo may kadiliman ang bahagi kung saan sila nagtatago. Dahan-dahan lamang ang paglapit ng mga yabag patungo sa lokasyon nila. Pero dinig nila ang malalim na paghinga nito. Kinabahan sina Francis dahil baka isa ito sa mga aswang na tumutugis kay Sergeant Castro. Idinantay ng lalaki ang baril niya sa gilid ng pader
at sinipat ang taong paparating. Malapit na ito makarating sa lokasyon nila dahil lumalaki na ang anino nito. Maya-maya pa ay nagulat na lang si Sergeant Castro nang hinawakan ang dulo ng baril niya at inilihis sa kabilang direksyon. "Ano ka ba naman, Sergeant? Papatayin mo ba talaga ako?" Boses ng matanda ang sumalubong kay Sergeant Castro. "Colonel?" Gulat na wika ng sundalo. Napatigil naman sina Raymond at Francis at lumabas sa pinagtataguan nila. Nakita din sila ng Colonel at ibinaling agad ang pansin sa kanyang tauhan na bakas pa rin sa mukha ang gulat. "Sino ang mga batang ito?" tanong ni Colonel Espinas. Sila po ba? Sila ang nagligtas sa akin, sir." Tugon ni Sergeant Castro. Binitiwan ni Colonel Espinas ang baril ni Sergeant Castro at lumapit sa dalawang binata na nagtataka. "Anong ginagawa niyong dalawa rito? Alam niyo bang mapanganib ang lugar na ito?" Hindi agad nakasagot ang dalawa at napatingin lang kay Sergeant Castro. "Sir, hinahanap din po nila ang hostage. Mga kaibigan niya po sila." "Teka sir, paano kayo nakaligtas sa mga yun? Akala ko napatay na kayo." Wika ni Sergeant Castro na halos hindi pa rin makapaniwala na buhay pa ang kanyang opisyal. "Akala mo ba ganon-ganon na ako kadaling patayin? Bakit ganyan ang tindig mo? Huwag mo sabihing nakagat ka na nila." Saad ni Colonel Espinas na may halong pagdududa. "Naku, hindi po sir. Nalihisan lang ako ng buto. Pero ayos na po ako. Niligtas at ginamot nila ako. Kung hindi nga dahil sa kanila, malamang patay na ako ngayon. Kaya laki pa sa salamat ko sa mga binatang yan. Dahil sa kanila ay humihinga pa ako hanggang ngayon." Paliwanag ni Sergeant Castro kay Colonel Espinas. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, Sergeant. Kalimutan mo na yung sinabi ko sa iyo kanina. Masyado lang magulo ang isip ko. Kaya kung ano-ano na lang ang mga nasabi ko." Wika ni Colonel Espinas. Umupo ito sa gilid ng malaking bato at isinandig ang nananakit na likod. Bininat niyang maigi ang mga pagod na binti na ngayon lamang nakatikim ng pahinga. "Naku, wala po yun sir. Naiintindihan ko po kung bakit yun nasabi yun. Kahit ako siguro ang nasa magulong sitwasyon, ganun din ang magagawa at masasabi ko." Sagot ni Sergeant Castro at naupo sa tabi ng kanyang opisyal. Naupo na rin si Francis sa may gilid na nasisinaga ng liwanag mula sa labas. Humupa kaagad ang kaba nito nang malamang opisyal pala ng militar ang dumating. Samantala nanatili lang na nakatayo si Raymond na medyo duda sa karakas ng matandang sundalo. Iba ang pakiramdam niya sa matandang ito. Parang may kung ano siyang nakikitang masamang aura rito na medyo malayo kay Sargento Castro. Yung tipong mga taong mahirap bigyan ng tiwala. "Ilang araw na ba kayong narito?" Tanong pa ng opisyal. "3 araw na po siguro." Sagot naman ni Francis. "Ganun ba? Mabuti at hindi nyo nakasagupa ang mga aswang sa labas. Masyado pa naman silang bayolente. Wala silang pinipili. Matanda ka man o bata. Para sa kanila, pagkain lang ang mga tao." Litanya ni Colonel Espinas. "Maswerte lang po siguro kami, sir." Tugon naman ni Francis. "Sir, paano nyo pala natuntun ito?" Takang tanong naman ni Sergeant Castro. Mas agaw pansin pa ang talon kumpara sa yungib na pinagtataguan nila ngayon. Dahil maliit lang ito, kaya hindi masyadong pansinin. Napapaligiran din ito ng mga halaman at maninipis na baging lang ang nagsisilbing takip nito. "Nang makita ko kasi ang talon, nag-iba ang pakiramdam ko. Kaya nagdalawang isip ako na pumasok roon. Nakita ko ang mga bakas nyo sa gilid ng batis. Kaya sinundan ko na lang nung makita ko ito." Pagsisinungaling ni Colonel Espinas kay Sergeant Castro. Sa katunayan, natatakot siya
sa ipinapagawa sa kanya ni Daga dahil maaaring ikamatay niya ito kung sakaling magkamali siya ng kilos. Bukod rito, siguradong papatayin din siya kaagad ni Commander Jaguar kung sakaling magkita sila. Alam niya ang kasalanang nagawa niya sa rebelde, kaya alam niyang hindi magdadalawang isip si Commander Jaguar na tapusin siya kapag nag-cruise muli ang kanilang mga landas. Nagugutom ba kayo, sir? May pagkain po kami rito, baka gusto nyo. Meron kaming papaya dyan at kay Mito. Kaso hindi pa ganong hinugang kay Mito eh. Kaya yung papaya na lang muna siguro. Alok pa ni Francis. Nako, salamat. Napakabuti mo. Saad naman ni Colonel Espinas. Hindi naman po. Pero kung ayos na po na itanong, nakita nyo na po ba ang kaibigan namin? Tanong ni Francis. Hindi pa. Pero gagawin namin ang lahat para makauwi kayo ng ligtas sa bayan. Kasama na ang kaibigan nyong iyon. Sagot ni Colonel Espinas. Ngumiti na lamang si Francis at inabot ang papaya sa opisyal. Inabutan niya rin ito ng tubig na galing sa batis. Salamat, napakabuti niyo talaga, ani Colonel Espinas. Sinabi niyo pa, sir. Dagdag naman ni Castro. Napansin ni Sergeant Castro na medyo masama ang titig ni Raymond kay Colonel Espinas. Raymond, may problema ba? Kanina ka pa tahimik dyan eh. Pagtataka ng sundalo. Napatingin sina Colonel Espinas at Francis kay Raymond na hindi kaagad nakasagot. Wala naman. May iniisip lang ako. Pero ayos lang ako. Huwag niyo ako alalahanin. Sagot ng binata. Tumango lang si Sergeant Castro at muling binalingan ang kanyang opisyal. Tahimik nilang pinag-usapan ang tungkol sa napurnadang misyon. Tahimik lang din na nakikinig ang mga binata habang nag-uusap ang dalawang sundalo. Samantala, pasado 4:00 ng hapon nang lumabas sa university si Edward. Kasama ulit nito si Ana habang naglalakad sa sidewalk. Masaya ang dalawa dahil natapos nila ng maayos ang klase. Marami silang ginawang activities sa buong maghapon, kaya pagod na pagod ang katawan nila. Niyaya ni Ana si Edward na magpahangin sa mall. Pumayag naman ang huli dahil gusto niya ring i-relax ang utak niya. Ang magagandang bagay sa loob ng mall ang makakatulong sa kanya para makapag-relax siya. Siya nga pala, balita ko, hindi pa raw nakikita si Benjo. Ano bang ginagawa ng mga kasundaluhan natin? Bakit tila ang hirap sa kanila na hanapin si Benjo? Saad bigla ni Ana. Hindi naman. Baka masyado lang mabigat ang demand ng mga rebelde, kaya hindi pa siya napapakawalan. Depensa naman ni Edward. Guminhawa ang pakiramdam nila nang makapasok pareho sa mall. Maingay sa loob at paroot pa rito ang mga mamimili. May nakikita rin silang mga estudyante na nakatambay sa bench sa may gilid ng mga food stall. Ganun ba? Pati rin daw sina Raymond at Francis, nawawala na rin. Natigilan kaagad si Edward nang marinig ito. Hindi niya inaasahan ang malaking balitang iyon. Talaga? Saan mo naman narinig yan? Usisa ng binata. Ano ka ba? Sigurado ka? Hindi mo pa alam yun? Kalat na ang balitang yan sa buong school eh. Ilang araw na silang nawawala. Kaya nga, nakapagtataka na hindi sila pumapasok sa school. Tugon naman ni Ana. Naglakad-lakad sila sa mga food stall at huminto sa isang dalagang nagtitinda ng kikiam at Shanghai. Bumili si Ana nito na may kasamang drinks at naupo sila sa bench na nakahanay sa likod ng mga food stall. Tulala lang si Edward habang kumakain na siya namang napansin ng dalaga. Edward, ayos ka lang? Usisa pa ni Ana. Oo naman. Iniisip ko lang yung dalawa. Nagtataka ako kung saan sila napunta. Paliwanag ni Edward. Baka naman hinanap lang nila si Benjo, kaya nawawala sila.
Hindi ba't yun naman ang bukang bibig nila bago sila nawala? Ano sa palagay mo? Saad ng dalaga. Tama ka, yan nga rin ang naiisip ko eh. Pero saan naman nila hahanapin si Benjo? Tanong pa ni Edward at sumubo ng kikiam. Napaisip rin saglit si Ana. Baka naman dumayo sila ng San Antonio para doon hanapin si Benjo. Napakadelikado ng ginawa nila. Alam mo ba, narinig ko kasi si Papa habang may kausap siya sa phone. Tapos yun ang narinig ko pinag-uusapan nila, ang kaso ni Benjo. Ewan ko lang kung tama ba yung narinig ko. Pero sigurado ako na sa San Antonio dinala ng mga kidnapper si Benjo. Grabe no, nakakaawa naman. Siguro nag-aalala na ngayon ang mga magulang nila. Ilang araw na silang hindi makita eh. Wika ni Ana na medyo nalulungkot sa pagkawala ng mga kaklase. Siguro naman ginagawa na ng kapulisan ang lahat para mahanap ang mga yun. Magdasal na lang tayo na sana matagpuan din sila. Saad ni Edward na nalungkot din sa masamang balita. Hindi niya inakala na ang pagliban ng dalawang kaklase ay ang panahon para hanapin si Benjo Cervantes. Bagamat hindi naging mabuti ang pakikitungo ng mga ito sa kanya, ay nalulungkot pa rin siya sa pagkawala ng tatlong iyon at nananalangin na sana matagpuan pang ligtas ng kapulisan. Samantala, nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa paligid nang makabalik sina Raymond at Francis sa kuweba. Nanguha sila ng mga kahoy sa labas para gawing panggatong sa siga nila upang maging tanglaw sa loob ng kuweba sa kinagabihan. May dala rin silang prutas na nakita nila sa unahan ng talon. Isang bugkos ng saging ang bitbit ni Raymond, samantalang si Francis lang ang nagbubuhat ng mga panggatong. Pumasok sila sa kuweba at naabutan pang nag-uusap ang dalawang sundalo. Binagsak ni Francis ang mga kahoy dahil sa pagod, habang maingat naman na inilapag ni Raymond ang bugkos ng saging. Hinug na ang mga ito dahil naninilaw-nilaw na ang kulay. Uy, nagdala pa kayo ng pasalubong ah. Saan nyo naman nakuha ang mga ito? Mukhang matamis ah. Patikim nga. Kumuha kaagad si Sergeant Castro ng saging at tinikman ito. Wow, ang sarap. Napakatamis naman ito. Hindi tulad ng sa palengke na medyo mapakla. Ani Sergeant Castro. Matamis talaga yan sir kasi galing sa bundok. Mas maayos ang klima rito. Kaya hindi agad nabubulok ang mga prutas. Sige po, kuha pa kayo. Marami yan. Wika ni Francis. Salamat ah. Sir, baka po gusto nyo. Alok ni Sergeant Castro sa kanyang opisyal. Hindi na. Di pa ako gutom. Tanggi ni Colonel Espina sa tauhan. Pero napansin ni Raymond na parang kinakabahan ng opisyal. Ngunit hindi nga lang niya maintindihan kung bakit ito kabado. Panay ang linga nito sa labas. Hindi mapakali. Tila ba may inaasahang bisita? Sir, ayos lang mo ba kayo? Tanong ni Raymond. Oo, ayos lang ako. Huwag mo kong pansinin. Medyo giniginaw lang ako. Malamig pala dito. Sabay ngumiti si Colonel Espinas. Ngunit hindi ito umabot sa mga mata niya. Kung ganun pala sir, magsisiga na ako ng kahoy para mainitan kayo. Wika naman ni Francis. Kinuha niya ang panggatong sa kasinindihan ang mga ito. Matapos lumiyab ang mga kahoy, ay pumalibot silang lahat sa gilid ng apoy para makapagpainit ng katawan. Ang ganda pala dito no, sobrang tahimik. Magandang pagkampingan. Nakakamiss tuloy ang high school days. Lagi namin ginagawa ito. Litaniya pa ni Francis. Nagkakamping din pala kayo dati? Saang lugar naman kayo pumupunta? Tanong pa ni Sergeant Castro. Sa Baguio po sir. Pero madalas sa Tugigaraw. Hindi kasi ako nag-high school dito, kundi sa Baguio. Lumipat lang kami rito nung nag-15 anyos na ako. Kwento ni Francis. Ganun ba? Kumusta naman ang temperatura doon sa Baguio? Katulad pa rin ba ng dati? Tanong ng sarhento.
Opo, ganun pa rin naman. Kaso nga lang, medyo umiinit na minsan dahil sa climate change. Bakit ho, sir? Nakapunta na ba kayo ng Baguio? Usisa pa ng binata. Oo, napapadaan minsan. Sa Isabela kasi ako nag-aral, sa Military Academy. Kaso lang nga, hindi ko naman natapos dahil nagkasakit ang nanay ko. Kaya bumalik na lang ako ng Batangas para alagaan siya. Paliwanag ni Sergeant Castro. Medyo nalungkot naman si Francis sa narinig. Dahil naalala niya bigla ang kanyang ina. May sakit kasi ito noong umalis siya ng bahay. Kaya iniisip niya na baka sobrang nag-aalala na rin ito sa kanya. Huwag kang mag-aalala bata. Makakaalis din tayo dito ng ligtas. Makakauwi rin kayo sa mga pamilya nyo. Wika ni Sargento nang mapansin ang lungkot sa mga mata ni Francis. Salamat po kuya. Sige po, kain lang kayo ng saging. Marami pa naman yan. Saad ng binata na napipilitan lang ngumiti dahil sa matinding pangungulila sa kanyang ina. Nahiga si Raymond sa gilid ng apoy nang makaramdam ito ng antok. Inantok siya bigla dahil sa pagtitig sa lumalagablab na apoy. Uy, tutulog ka na? Ang aga-aga pa oh. Ani Francis. Inantok ako bigla eh. Isingin mo na lang ako kapag may kakaibang nangyari. Gusto ko munang magpahinga kahit saglit lang. Pagod rin ang katawan ko. Tugon naman ni Raymond. Okay sige, bahala ka. Mamaya na lang ako matutulog. Hindi pa ako inaantok eh. Sagot naman ni Francis. Ako na lang magbabantay habang natutulog kayo. Huwag kayong mag-alala. Gigisingin ko kayo kaagad kapag may napansin akong kakaiba. Wika naman ni Sergeant Castro. Ngumiti lang si Raymond at pumikit na ito. Inanod na siya kaagad ng anto dahil sa pagod din maghapon. Mahimbing ang tulog nito habang si Francis ay gising pa din at mas piniling magbantay muna. Nagkwentuhan na lang sila ni Sergeant Castro hinggil sa mga bagay-bagay ng kahapon na nakalipas. Nag-enjoy si Francis sa mga nalaman niya tungkol sa pagiging sundalo ni Sergeant Castro at kung papaano ito naging magiting na alagad ng gobyerno sa pagsisilbi sa bayang Sinilangan. Ngunit habang nagkikwentuhan ang dalawa, ay hindi nila namalayan ang pag-alis ni Colonel Espinas. Pumunta ito sa labas upang silipin si Daga kung dumating na ba ito. Kumakagat na ang dilim sa buong kapaligiran. Namumula pa ang kalangitan dahil sa unti-unting paglubog ng araw. Sa pagmamasid-masid niya sa paligid, ay namataan niya ang isang maitim na figura na nakatayo sa tabi ng puno. Nakilala niya kaagad ito dahil anino lang ang nababanaag niya rito. Tahimik lang si Daga na nakatingin sa may talon. Hindi siya napapansin nito dahil natatakpan ng baging ang bukana ng kuweba. Sa pag-oobserba niya sa rebelde, ay ramdam niyang nag-aalangan itong lumapit sa talon, kaya nakamasid lang ito sa may di kalayuan. Iba ang pakiramdam ni Colonel Espinas habang pinagmamasdan niya ang rebelding aswang. Tila ba may kinakatakutan ito sa talon, kaya ayaw pa nitong lumapit. Ganon din kasi ang naramdaman niya noong mga sandaling nakalapit siya sa talon. Parang may kung anong makapangyarihang nilalang ang naninirahan sa loob, kaya ayaw siyang itulak ng sarili papasok ng kuweba. Ilang minuto niyang minatyagan ang aswang na rebelde. Nang walang ano-ano'y, bigla siyang ginulat ni Sargento Castro. Halos mapatalon ang kaluluwa ni Colonel Espinas sa sobrang gulat. Mabuti na lamang hindi siya nerbyosing tao, kaya hindi tumilapon papalabas ang kanyang puso mula sa panggugulat ng sarhento. Ano ka ba? Huwag kang susulpot bigla! Saway ng opisyal. Sir, ano ba kasi tinitignan niyo dyan? Takang tanong naman ni Sergeant Castro. Hinampas ito ni Colonel Espinas dahil napakaingay nito. Muntik na silang mapansin ni Daga dahil sa ingay na nilikha nila.
Napalingon ito sa direksyon ng yungib nang tila may naramdaman itong nag-uusap. Mabuti na lang at naging maagap si Colonel Espinas at nahila kaagad niya si Sergeant Castro sa madilim na bahagi ng bukana, kaya hindi sila nakita ng rebelding aswang. "Sir, parang kilala ko ang taong yun ah. Hindi ba't siya yung aswang na humahabol sa inyo kanina?" Gulat ng sarhento. "Oo nga, siya nga yun. Kaya huwag kang maingay, baka marinig ka niya." Bulong ni Colonel Espinas na bahagyang kinakabahan na. Sir, bakit siya nandito? Paano niya nahanap ang lugar na to?" Pagtataka bigla ni Sargento Castro. Ewan ko. Hindi ko alam. Baka naamoy ang mga suot natin kaya napadpad siya rito." Palusot naman ni Colonel Espinas. Napasampal tuloy sa noo niya si Sargento Castro. Mukhang minamalas na naman siya sa pagkakataong ito. "Kung minamalas ka nga naman, akala ko magiging ligtas na tayo dito. Di ko inakalang malakas pala ang pang-amoy ng damuhong yan." Sabit ng sarhento na titig sa rebelding aswang. Naging maligalig na ito simula nang makaramdam ng kakaiba. Naging malikot ang mga mata at kung saan-saan na tumitingin. Parang may kung anong pagkain siyang naaamoy sa malapit. Anong ginagawa niya? Pagtataka ni Sergeant Castro. Mukhang naaamoy niya na tayo. Kaya lang hindi pa siya sigurado kung nasaan talaga banda. Mukhang nalilito siya sa pang-amoy niya, kaya siya nagkakaganyan. Teorya pa ni Colonel Espinas dahil sa maligalig na ikinikilos ng aswang. Palagay ko nga ho, sir, dahil niya pa ang adik kung makatabingi ng panga. Siguro may naamoy siyang ipot dyan, kaya naging masagwa ang reaksyon niya. Nasabi pa naman sa akin ni Francis na dyan daw siya umipot kanina sa bahaging yan. Biro pa ni Castro, sabay tawa. Pero binatukan lang ito ng opisyal. Magseryoso ka nga! Kapag nalaman niyang nandito tayo, siguradong patay na tayo. Kaya hanggat maaga, umalis na tayo rito habang hindi pa tayo napapansin. Ani Colonel Espinas na ikinabigla ni Sargento Castro. Napaisip ito sandali at narealize niya na tama ang sinabi ng opisyal. Kung magtatagal pa sila sa kuwebang iyon, may posibilidad na matuntun sila agad ng mga rebelding aswang kapag nagsimula ng mag-ikot-ikot ang mga iyon sa paligid. Sige ho sir, gigisingin ko na sila. Mabilis na kumilos si Sargento. Ngunit napigilan ito kaagad ni Colonel Espinas. Huwag mo na silang gisingin. Hayaan na lang natin sila dito. Mas malaki ang posibilidad na makaligtas tayo kung mag-iiwan tayo ng pain para sa mga aswang. Iiwanan natin ang dalawa rito para makalusot tayo. Anang opisyal. Sir, mukhang hindi naman ho yan tama. Malaki ang naitulong nila sa atin. Tapos, susuklian mo sila ng ganyan? Grabe naman ho kayo, sir. Sambit ni Sergeant Castro. God damn it, Sergeant! Sundin mo nga ang utos ko! Nakakalimutan mo na yata na ako pa rin ang opisyal mo. Medyo napalakas ang boses ni Colonel Espinas dahil sa sobrang inis. Pero sir, hahayaan na lang ba natin sila? Paano na po sila kapag iniwan natin dito? Mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa mga iyan. Isa pa, hindi natin sila kargo. Dahil hindi naman sila na-report na nawawala. May sarili tayong misyon. Ngunit dahil sa failed mission na ito, dapat na tayong bumalik sa headquarters. Yun ang mabuti nating gawin ngayon. Malumanay na paliwanag pa ni Colonel Espinas na patuloy na pinakikiusapan ang tauhan. Subalit tumanggi pa rin si Sergeant Castro na sumama. Hindi maatim ng kalooban niya na iwan ang mga batang iyon dahil malaki ang pagkakautang niya sa mga iyon. Lalo pa sa ganito kadelikadong sitwasyon na umaaligid lamang ang mga kalaban. Tinabig niya ang kamay ng opisyal nang makapagdesisyon siyang hindi niya tatalikuran ang mga binatang iyon kahit anong mangyari. Pwes, bahala kang mamatay dito. Basta ako, aalis na ako rito. Tignan na lang natin kung mailigtas ka pa ba ng mga iyan uli.
Galit na wika ni Colonel Espinas kay Sergeant Castro matapos itong mapahiya sa harap ng tauhan. Pero hindi na sumagot ang sarhento. Tumalikod lang ito at lumapit papunta sa natutulog ng mga bata sa gilid ng apoy. Hindi na rin nagsalita ang opisyal na bahagyang nakalukot ang mukha matapos siyang talikuran ng tauhan. Pero halata ang nagngingit-ngit na galit nito sa mukha dahil mag-isa na lamang siyang gagawa ng paraan kung papaano lalabas sa kagubatang iyon. Sinilip niya uli si Daga sa puno, ngunit wala na ito sa kinakatayuan. Nagulat tuloy si Colonel Espinas at bahagyang kinabahan. Bigla na lamang kasing naglaho na parang bula ang rebelde nang hindi niya namamalayan. Nais man niyang humingi ng tulong kay Sergeant Castro, subalit nag-aalangan siya dahil mas nanaig ang pride niya sa sarili. Sa halip na bumalik, ay dahan-dahang hinawi ni Colonel Espinas ang mga baging at nilusot niya ang katawan papalabas. Papaatras itong naglakad papalayo sa kuweba, subalit napahinto siya nang makabangga ng isang bulto ng tao sa likuran. Namutla sa takot si Colonel Espinas nang huminga ito sa batok niya. Mainit ang hininga nito na may kasamang matinis na tawa. Dahan-dahang lumingon si Colonel Espinas pero halos mamatay ito sa sindak nang bumungad ang nakangiting mukha ng rebelding aswang. Isang malakas na sigaw ang narinig ni Sergeant Castro mula sa labas na galing kay Colonel Espinas. Dali-dali niyang ginising ang dalawa at nagtungo kaagad sila sa labas. Ngunit taking gulat nila nang madatnan si Colonel Espinas na nakatihaya sa lupa habang gumagapang papaatras palayo kay Daga. Nakatayo lamang ang aswang. "Sir!" sigaw ni Sergeant Castro at tinutok ang baril niya kay Daga na nakatayo sa harapan ng opisyal. Kalmado lang ito at nakangiti pa. Mas natuwa pa nga ito nang makita silang tatlo. "Oy! May kasama ka pala rito! Ang swerte ko naman! Hindi ko ito inaasahan!" Nakangiti si Daga. "Layuan mo siya kung ayaw mong barilin kita!" banta pa ni Sergeant Castro. Tinutok ni Raymond ang pana kay Daga. "Castro! Tulungan mo ako! Pakiusap! Ayoko pang mamatay!" Nagmamakaawang pakiusap ni Colonel Espinas. Lumapit lang si Daga at tinapakan ang paa nito. Napahiyaw sa sakit ang matandang opisyal nang mabali ang buto niya sa paa. Kumasa naman ng baril si Sergeant Castro at pinaputukan ang rebelding aswang. Inubos ng sarhento ang bala niya sa katawan ng aswang, ngunit hindi man lang ito ininda ni Daga. Ngumiti lang ito sa kabila ng ibinaong bala sa kanya ni Sergeant Castro, ni hindi man lang ito umungol kahit isang beses. "Alam mo, nagsasayang ka lang ng bala. Buti pa sumuko na lang kayong lahat para hindi na kayo masaktan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman kayo." Napahinto sa pagsasalita si Daga nang bumaon sa kanya ang palaso ni Raymond. Napaigik ito sa sakit at galit na tumingin sa binata. Takot naman si Francis sa masamang titig nito. "Talagang ginagalit niyo ako, ha?" wika ni Daga. Hinugot niya ang palaso sa dibdib at pinutol ito na parang malambot na istik lamang ng barbecue. "Imposible! Bakit hindi siya tinablan?" Parehong nagulat sina Raymond at Francis. Tinignan ni Francis ang palaso at dito niya napagtanto na wala na nga pala siyang bawang na nailagay dito. Naubos na iyong lahat ng gamitin niya sa mga aswang na nagtangkang pagfiestahan ang sarhento kanina. "Buisit naman! Ngayon pa talaga!" saad ni Raymond na nanghihinayang sa nangyari. Inaasahan pa naman ito na tutumba ang aswang sa ginawa niya. Subalit sa halip na bumagsak ay nagalit lang ito sa nangyari. Sa isang iglap, bigla na lang itong nawala sa kanilang harapan
Lintik, ano nangyari? Nasaan na siya? Mukhang na Harry Potter tayo ah. Saad ni Francis sa sobrang gulat. Anong Harry Potter ka dyan? Saway pa ni Raymond. Hinanap nila sa buong paligid ang rebelding aswang pero hindi nila ito makita. Nagulantang na lang si Raymond nang marinig ang malakas na ungol ni Sargento Castro sa likuran. Laking gulat nila nang makita ang sundalo dahil sakal-sakal na ito ni Daga sa leeg. Nakaangat ang mga paa sa lupa at hirap itong makahinga. Sinubukang hampasin ni Raymond sa likod si Daga, ngunit sinampal lang siya ng rebelde. Tumilapon si Raymond papunta sa opisyal na namimilipit pa rin sa sakit. Napaatras tuloy sa takot si Francis. Nagtataka itong tumakbo pero hinarang na siya ng mga aswang na tahimik na nagmamasid sa paligid. Maraming aswang ang dumating at pumalibot itong lahat sa kanila. Naipit tuloy silang lahat sa may gilid ng kuweba. Wala na silang matatakasan. Sukul na sila ng mga ito. Alam mo, kung sumangayon ka lang sa gusto ko, Sarge, wala na sanang masasaktan. Kaso, nagmamatigas ka pa eh. Yan tuloy ang napala mo. Sabay hinagis nito si Sergeant Castro patungo kina Raymond. Halos mamatay ang sarhento sa paghahabol ng hininga. Akala nito ay mamamatay na siya sa sakal ng aswang. Napakahigpit ng sakal sa kanya na animoy may nakaipit na matigas na bakal sa leeg niya. Hindi siya makahinga ng maayos na parang mapupunit na ang mga ugat niya sa leeg. Napakalakas ng puwersa ni Daga. Ayos lang ba kayo, kuya? Mga hayop to mga to, mga halimaw. Nag-aalalang tanong ni Francis sa sundalong nakaluhod. Galit na galit ito sa nangyari. Subalit wala siyang magawa para tulungan ang mga kasama. Umiral na ang takot niya. Dalhin niyo na ang mga iyan! Bilis! Maotoridad na utos ni Daga sa mga tauhan nito na agad namang nagsikilos at ginapos ang apat para hindi makawala. Dadalhin nila ang mga ito sa kuta nila upang ihandog kay Apong Lizardo. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 25. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.